Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang meme coin kung saan ay base po sa mga maraming investors ay nakikita daw po nila na ito raw ay posibleng magbigay ng 100 times na growth or paglago. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay crypto enthusiasts are expecting Solana, a Solana-based meme coin, to register a significant gain for up to 100 times after the conclusion of its pre-sale. Kaya ayan, ang mga crypto enthusiasts or mga investors ay inaasahan po nila na ang Solana-based meme coin na si Solana ay siya raw po ay makakapagbigay ng 100 times na gain pagkatapos po ng kanyang pre-sale. Ayan, Solana or Sloth is the latest Solana meme coin to capture the attention of crypto investors. As it continues to garner more attention, experts project that it could see a whopping 10,000% or 100 times gain after its pre-sale. Kaya ayan po ang bagong-bago na latest na Solana meme coin na naghahandang lumabas kung saan ay ito po ay si Solana or Sloth. At ito po yung marami pong mga investors ngayon ang nagkaka-interest dito dahil sa may mga eksperto raw po na nagsasabi na ito raw ay makakaranas ng 10,000% na paglago or katumbas po yan ng 100 times na gain at mangyayari daw po ito pagkatapos ng kanyang pre-sale. Here's why investors think Sloth spike 100 times. Yan, narito raw ang mga dahilan kung bakit ang mga investors ay may paniniwala na itong si Solana ay makakaranas ng spike or price surge na 100 times. Although Sloth is not yet available on exchanges, crypto enthusiasts speculate that the token could rally over 100 times. Ayan, ang Solana po or Sloth ay hindi pa po available ito sa mga exchanges kasi bagong-bago pa lamang ito. Kaya naka-presale po ito. Kung pag naka-presale po ito ay available lamang po ito sa kanilang mga official websites. Kaya dyan lamang po natin mabibili ang kanilang token. At ayan nga, maraming mga crypto enthusiasts ang nag-i-speculate na itong si Solana ay posibleng mag-rally ng higit 100 times. Solana will debut on both centralized and decentralized exchanges after the pre-sale ends. In a recent poll on X, most Solana's community members voted in support for this initiative. Kaya yan po ang pinakadahilan kung bakit ang mga investors ay naniniwala or sa tingin nila or sa pananaw nila ay makakaranas ng 100 times na spike itong si Solana sapagkat pagkatapos po ng kanyang debut, yan ay agad po itong malilista sa mga centralized at saka decentralized exchanges. Kaya yan, maganda po yan. Para sa mga hindi po nakakaalam ay kung pag nalilista po kasi ang isang bagong token or coin sa isang exchange ay makakaranas po ito ng price surge. Kasi ang dahilan po dyan ay magkakaroon po agad ito ng exposure sa maraming mga investors or traders. At syempre, merong pong bibili dyan. Lalong-lalo na kung isang napakalaking exchange ang naglista nito. Ayan, Solana. Ayan yung actual na tweet ng Solana dito. Attention fellow sloths, poll time. Should we launch on DEX only, embracing the true spirit of decentralization and lazy trading? Or should we go full throttle, hitting up both centralized exchange and decentralized exchange like the overachieving sloths we could be? Cast your vote below. Ayan. Dinaan po ito sa poll. Ayan, at nagtanong itong si Solana kung sa decentralization or DEX lamang nga ba malilista itong si Solana or sa parehong centralized exchange or at saka decentralized exchange. Kaya
Ayan, nakikita po natin yung kanilang final results ng kanilang voting poll dito. At ang DEX at saka SEC, centralized exchange or decentralized exchange, ang siyang mas nakakalamang. Yan, nasa 77.1% po ang nag-vote dito. Samantala yung decentralized exchange ay nasa 22.9% lamang. Kaya yan, matindi po talaga yan kung parehong sa decentralized exchange at saka sa centralized exchange malilista itong si Slot or Slotana. Meanwhile, with the upcoming Bitcoin halving scheduled to take place later this month, April is expected to be a bullish month for meme coins. Kaya yan, dahil sa paparating po na Bitcoin halving sa buwan na ito, ayan, napakalapit na po. Ayon po sa ilang mga sources ay sa April 20 raw po ito magaganap. Yan, pero paiba-iba po yung mga petsa ng mga sources natin. Kaya hindi po natin alam kung kailan po talaga. Pero basta mga nasa April 20 po siguro yan. April is expected to be bullish, sabi rito. Inaasahan po natin na ang mga meme coins ay magpapakita po ng magagandang performance ngayong buwan ng April. Meme-based cryptocurrencies including Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, and Pepe could experience a massive price rally after the halving event. Kaya dahil dyan ay posibleng yung mga meme-based cryptocurrencies natin, maging yung mga established na meme coins natin na katulad nila Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat at saka Pepe ay makakaranas na rin ng matinding pag-angat sa kanilang presyo pagkatapos ng Bitcoin halving event. Slotana might also participate in the meme coin frenzy if it officially goes live on exchanges before or immediately after Bitcoin halves. However, it is important to remain cautious and carry out proper research when investing in early meme coin projects, as some investors have become victims of rug pulls. Kaya ayan, posible na rin pong makaranas ng isang matinding price surge or pag-angat sa presyo nitong si Solana dulot po ng Bitcoin halving. Basta sila po ay magla-launch bago maganap ang Bitcoin halving or maski pagkatapos ng Bitcoin halving. Yan, makakaranas na rin sila ng impact mararanasan na rin nila yung impact. Mararanasan na rin po ni Slotana ang impact ng Bitcoin halving kapag ganyan po ang kanilang ginawa. Pero ayan, kailangan po nating tandaan na pagdating po sa mga bagong mga project na lalong-lalo na ang mga meme coin, ay kailangan po nating mag-ingat dito at kailangan pa natin ng tamang pagre-research dito. Yan, i-research pa natin ang tungkol dito kay Slotana kung tayo po ay interesado na mag-invest dito. Yan, sapagkat may mga investors po sa dami po ng mga meme coin projects ngayon ay marami po sa mga ito ang nagrarag pool. Kaya yan, meron pa nga akong na-content na isang bagong meme coin. Yan, nung araw po ng kanyang launching ay rinagpol po mismo ng kanilang developers. Ayan, kaya mismong yung developers na rin mismo yung parang scammer. Ayan, kasi sila po yung nagraragpol nito. Kaya mag-ingat po tayong mabuti. I-research po natin kung sino nga ba yung mga developers nito. Ayan, kung mapagkakatiwalaan nga ba. Kaya yan lamang po ang ilan sa mga bagay na dapat po nating alamin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.